Niyang 900. Sa wakas natapos na. Hindi ba't sinasabi na mahilig ang mga artista na saktan ang mga assistant? Bakit ang tindi ng palo kahit sa mga extra? 2 hahaha. Ay naku. Kabayo. May nilaan na lunchbox para sa iyo ang kuya. Salamat kuya. Kahapon, dumating na ang sweldo ah. Pumasok na sa alipay. 200 piso. Kuya. Mali ang sweldo ah. Hindi ba 300 ang napagkasunduan? 300, walang duda. 300 piso, ikaw lang ang kumikita. Ako'y abala sa pag-aasikaso. Para makahanap ng trabaho para sa'yo. Magbibigay ako ng 100 bilang pasalubong. May mali ba? Sa panahon ng Pasko, hindi mo alam ang mga tao at mga bagay-bagay. Ito. Sobrang dilim nito. Kailangan pa ng 1 milyon para sa operasyon ng lola ko. Kailangan ko pang mag-ipon. Ilan pang sampal ang kailangan kong matanggap para makapag-ipon? Ano ba, matandang bituin? Hindi ka ba kontento? Ah, hindi. Hindi ito, kuya. Deputy Director Zeng. Ako ang iyong pinakabata na kapatid. Sa hinaharap, kapag mayroon kang ganitong trabaho, na walang gustong tumanggap, maari mo akong tawagan. Ano ba? Babad sa tubig. Hanging wire. Magpuyat. Kaya kong gawin lahat ng yan. Guro yan. CJ. Sige, darating na agad. Kuya. Hey, sino yan? Sandali. Bakit ka nagtatanim? Ang lambot ng mukha ng bunso. Sobrang malambot at masarap hawakan. Hindi naman nasaktan ang kamay ng ate. Hawak mo. Ito ang ate. Bibigyan kita ng dagdag na regalo. Parang basura ang acting niya. Tunay na parang totoo. Haha. Kailangan. Ngayon, isa na namang tanga. Ha? Lola. Maliit na kabayo. Malapit nang mawala si Lola. Ayaw ko ring umalis na may mga pagsisisi. Sa totoo lang, hindi ka naman talaga aking tunay na apo. Nakuha kita. Tama, Lola. Ako ang nakuha mo. Kung ganoon, ako na lang. Nakinuha mula sa basura. May sakit ka talaga. Hindi ko rin maiiwasang alagaan ka. Ah, nakita mo na itong mabaho. Na maliit na bata. Enye. Noong nakita kita, ang tanging alaalang iniwan mo sa akin ay ang jade na amulet. Ako rin ay may apelidong Ma. Lahat ito ay kapalaran. Kaya binigyan kita ng pangalan. Tawagin na lang kitang Xiao Ma. Nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala. Lanlan. Itong jade na ito. Para kay Pony. Bilang iyong kasal na regalo. Pagkatapos umalis ni Lola, kayo na ang magkasama. Nakasalalay ang buhay natin. Si Xiao Ma ay isang mabait na bata. Huwag mo siyang biguin. Alaynan. Lola, magpaka-relax ka lang. Binabati ang may-ari. Ikaw ay nakakabit sa sistemang yaman pa uwi. Ako ang iyong sistemang katulong, Fuguay. Kumpletuhin ang mga gawain na ibinigay ng sistema upang makapag-ipon ng swerte para sa pamilya at makakuha ng mga gantimpala at unlock ang tungkol sa mga pangunahing impormasyon tungkol sa pagkatao ng host. Tutulungan ang host, tunay na makauwi. Hindi ba? Ako ba ay nauntog at nagkaroon ng ilusyon? Hindi ba? Talaga bang ako ay iniwan? Nag-ipon ng swerte. Sistema. Basta magawa ko lang ang tungkulin. Matutulungan ko nang gumaling si Lola. Host. Kabayo. Biglang swerte. Isang malaking trabaho. Tatanggapin mo ba? Anong klaseng malaking trabaho? Maging anak ng tao sa 1 taon.
Huwag kang magbiro, Deputy Director Zeng. Paano naman basta-basta ang tatay? Sweldo ng 1 milyon. Tanggapin. Mahal kong tatay. Nasaan ka na? Daan pa uwi. Ang paglalakbay na puno ng pagsubok. Mga pamilya. Naghirap sa paghahanap ng anak sa loob ng 20 taon. Hindi ko kayang sumuko. Kailangan kong mahanap. Ang aking bunso, si Xiaofeng. Kailangan kong hanapin si Xiaofeng. Kak. Pak. Sige na. Ang babaw mo, ang cute mo pa. Magkaroon ka ng pangit na balbas. Dapat kang ang higpitan. Di mo naman kailangang higpitan. At ikaw din. Ang gago mo talaga. Ang bagal ng ikot mo. Akala ng mga netizens. Ako ay nagpapedestrian lang. Ay naku, kayong mga cute na to. Oh, tama nga. Yung motorsiklo na to, gawin mong medyo lumapa. Ilagay sa eksibisyon ng ating grupo, ng Love Search for Children. Sabi ko na, salamat Wanshan. 10 taon na naghanap ng anak. Ikalawang motorsiklo. Biyaheng ito ba? 1 milyong kilometro. Itong sirang bagay na ito. Ay naku. Ikaw, tulungan mo ang cute. Ay. Tagapangulo. Alaynan. Ngayon, mabilis ang pag-unlad ng pagkilala sa mukha. At teknolohiyang ISE. Dumarami na ang mga kaso ng matagumpay na paghahanap ng pamilya sa internet. Na nagiging mas marami. May mga opinyon na lumalabas. Nagtatanong na ako sa iyo. Sinasabi mong nagmamanipula ka ng imahe. Para sa atensyon. At may peking paghahanap ng pamilya. Ang bangka ay nakadaan na sa maraming bundok. Nais kong balikan ang mga nakaraang taon. Mula ako sa isang manggagawa sa bukirin, Sixilauer, na may parangal. At naging ngayon, isang parangal sa moral na modelo ng buong lalawigan. At ngayon, ang chairman ng Xi Group. Xi Wanshan. Tayo ay may pagmamahal sa paghahanap ng anak na nagbibigay ng malaking tulong. Oh, tama nga. Ang pinakamayamang tao sa Daxia. Si Ginoong Ye. Gusto niya ako. Kaya niya ako tinulungan. Sa kumpanya natin, 70% ng mga proyekto ay si Ginoong Ye ang tumulong sa atin na makipag-ugnayan. Oh, tama. May isang proyekto kamakailan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong yaman. Malapit ng pirmahan. Sa ganitong pagkakataon, hindi ako pwedeng magkamali. Palaging naghahanap ng kamag-anak. Hindi ito pang matagalang solusyon. Mas mainam na gumawa tayo ng isang malaking palasak. Seremonya ng pagkilala. Hindi mahanap ang tunay na binata. Maghanap ng peke. Madali lang ang palitan. Walang hiya. Sa mga salitang ito, paano ko maipapakita ang aking anak na si Xiaofeng? Tungkol dito. Wala akong alam. Kung may nangyari man, ikaw ang bahala dito. Gets mo? Pag natapos na, ibibigay ko sa'yo 500,000. Sige, tagapangulo. Ay. Kung talagang kailangan, hanapin si Xiaofeng. Ngayong taon. Tapos, 24 na taon na siya. Chairman, Ginoo at Ginang, bumalik na ang batang lalaki. CJ. Ohohoho. Nanay. Mahal kong nanay. Nawawala ka. Ang batang nawala ng mahigit 2 dekada. Bumalik na siya. Inay. Anak. Aking anak. Hinahanap ka ni inay ng 2 dekada. Sa wakas, nakauwi ka na. Anak. Inay. Pinagkakaabalahan kita. Naiinis ka na. Mabilis na.
Sa wakas, nakabalik ka na. Maligayang pag-uwi. Ate, ang pinsan. Alaynan, bumalik na ang kapatid mo. Kanino na ang sa hinaharap? Hindi sigurado. Mas mabuti kung mag-away kayong dalawa. Hanggang sa magkasira kayo. Kapag namatay na si Wanshan. Group. Iyan ang akin. Siya ay isang tao na nakatira sa probinsya ng 20 taon at akala niya ay karapat-dapat siyang makipag-agawan sa akin. Sa posisyon ng chairman, ilagay mo na lang yan. Huwag mong ilabas lahat ng iniisip mo. Nakakainis na. Bakit parang ang pangit tingnan? Hindi bagay sa akin. Walang koneksyon. Mama, sino yung tiyuhin na yun? Anak, itong tao ay ang matinding kaaway ng tatay ko sa buong buhay niya. Tatay, 20 taon na. Sa wakas nahanap ko na ang aking anak na lalaki. Tatay, anak, tatay, anak, tatay. Anong ibig sabihin? Tatay, nawala ka ng mahigit 20 taon. Bumalik ka na, wala man lang regalo sa pagkikita. Wala ba? Kung sabihin ganito, dapat malaman ng iba. Baka isipin nilang peke ako. Ang dilim mo naman. Ako. Tama si Xiao Feng. Inihanda na ng mama mo ito para sa iyo. Nandito sa card na ito. May 2 milyon. Ito ay regalo mula sa papa at mama. Para sa iyong pagdating. Sa hinaharap. Ang iyong allowance bawat buwan. Kasama si Zheng Yu. Tulad ni Zheng Yun. Pareho silang 200,000. Iyon. Kumain tayo. Kumain. Naka-off na. Xiao Feng halika. Kumain ka ng hipon. Halika. Xiao Feng. Ako naman. Ako lang ang tunay na tagapagmana ng Grupo Xi. Ang tanging tagapagmana. Makinig ka sa akin, Xiao Feng. Ako ang tanging tagapagmana ng Xi Group na nag-iisa. Ikaw, maaari ka bang bumalik sa pamilya Xi? Tiete. Maaari mo bang pakinggan ako, Xiao Feng? Maaari ka bang bumalik sa pamilya Xi para makakuha ng kaunting pera? Magdasal ka na lang. Maging maayos ka lang sa akin. Lahat ng ari-arian ng Xi Group ay akin. Si Zheng Yu, panganay ng Xi, mayamang spoiled brat. Medyo bobo pero cute. Kuya, huwag kang mag-alala. Babalik ako. Para lang mapasaya si Papa. Mama, masaya. Tungkol sa ari-arian, walang kahit kaunting, hindi nararapat na pag-iisip. Pero sa huli, lahat ay sayo pa rin. Ako lang ang isang peke. Gusto ko lang tahimik. Kumita ng konting bayad. Xiao Feng, ganoon ka talaga isipin. Si Xiao Feng. Sa mata ng mga magulang, pareho kayong lahat. Siyang shy, syempre may bahagi ka rin. Si Zhengfeng. Maganda ang pag-arte mo. Gamitin ang pag-atras para umusad, di ba? Mukhang magaling ka naman. Kuya. Sa tingin mo rin. Sa tingin ko, ang galing ko talagang umarte. Ako. Sa totoo lang. Kakaiba talaga ako. Sinadya ko lang. May sakit ka ba talaga? Si Xiao yun. Tawagin mo si RJ. Nanay. Tingnan mo siya, ang suot niya ay napakaarte. Walang kinalaman sa pamilya natin. Ayaw ko ng ganitong simpleng kuya. Si Zheng yun. Maliit na anak na babae ng pamilya Xi. Makulit at matigas ang ulo. Gustong maging sikat si Yuan. Si Xiao yun. Huwag kang matigas ang ulo. Sa huli, pamilya pa rin ang pinakamahalaga. Kayo ay tunay na magkapatid. Saan niyo nakuha yan? Hindi naman ito peke, di ba? Si Xiao Qin. Hindi. Si Xiao Pin. Si Xiao Shang. Baka gusto ko pang kumuha ng isa. Menki.
Asawa ni Xi Zhengyu. Masyadong mapanlikha. Kuya, sa mga ganitong maliliit na bagay, nandito ang nakababatang kapatid para sa iyo. Yaya, palitan ng gamit sa hapag. Agad na kunin. Sino ang nakakaalam na galing sa probinsya? May dala-dala siyang virus. Huwag mong mahawa si Xiao Bao ng sakit. At ikaw pa. Sinasabi mo pa yun. Sa tingin ko, may dala ka ring virus. Palaging nalilito at naguguluhan. Sasabihin ko sa'yo, isara mo na yung live stream na iyan. Xiao Feng, ako ang iyong ika-4 na tiyo. Maligayang pag-uwi. Kumusta, tiyo? Mabuti. Ngiti sa labas, pero walang ngiti sa loob. Mukhang isang kontrabida. Xi Wanjiang, kapatid ni Xi Wanshan. Tamad, mahilig sa sugal. Si Xiao Feng, paalisin si Zhengyu sandali. Dadaling kita sa kwarto mo. Inayos na ng katulong. Ang lahat. Ay naku Sunday. Sanay na akong matulog mag-isa. Hindi ko kailangan ng katulong para ayusin ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ko kailangan ng katulong para ayusin ang sarili ko. Hindi ko kailangang ayusin ang katulong bande. Hindi ko kailangang ayusin ang katulong. Ano ba talaga ang gamit sunda? Ano ba talaga ang gamit? Sige, gagamitin ko na lang. Sandali, ganito lang. Gusto kong ipagawa sa kanya. Sa harap ng mga magulang, napalantad ang kahinaan. Umuwi ng umaga. Kinabukasan ay pinagbawalan ng pumasok. Pero mas mataas pa rin ang asawa ko. Ito na ang kwarto mo. Pumasok ka na. Malaking problema. Nalaman ng sistema na si Xi Zhengyu at Mengqi ay nagtatakda ng patibong para sa host. Naglabas ng misyon ang sistema. Matagumpay na malampasan ang krisis na ito. Ay magbubukas ng isang bahagi ng impormasyon tungkol sa pagkatao ng host. Kung mabibigo ang misyon, magkakaroon ng panganib sa pagkakakilanlan ng host. Naway magtagumpay ang may-ari, si Inav Sunday Sinday. Naway magtagumpay ang may-ari, si Ina Isanday. Salamat, kuya. Ako. Ha? Ako. Ako. Hindi ikaw. Yung grupo ng mga martial artist na ito, pati yung itinuturo nilang suntok gamit ang kamay ay hindi rin maganda. Ang panggagaya nila ay sobra. Mas epektibo pa nga yung ulo ko sa pagtama. Ay naku. Hindi maganda. Biglang nahimatay si ate sa kwarto ko. Tumawag ng 120. Inay. Kagagaling ko lang sa kwarto ko. Nakita ko agad si ate na nakahandusay sa lupa. Nakahiga sa loob ng kwarto ko. Sa bahay. May magnanakaw na pumasok. Zhengyu. Hindi ba ito ang kwarto ninyong dalawa? Bakit sabi ni Xiaofeng na kanya ang kwarto? Siguradong galing ito sa probinsya. Nakita ang magandang asawa. Nais magtangka ng masama. Xiaolin, kapatid. Xiao yun. Pasensya na.
Simula na ang linggo. Sister Xiaoyin, linggo. Sister Xiaoyin. Xiaoyun. 500,000. Ganito lang ang hanap ko, isang matibay na tao. CJ. Kapatid na si Xiaoyun. Kailangan mong magsalita ng may ebidensya. Sila ang nagsasabi, noong unang araw na pumasok ako sa bahay na ito. Paano ko malalaman kung nasaan ang kwarto ng kuya at ni ate? Hindi ako nag-aatubiling ipakita. Ako pa ang nagsimula ng may malaking galak. Pumasok kayo na. May masamang balak ba kayo? Papa. Iminumungkahi ko sayo. May tsisis ba sa bahay? Suriin ang kisis eh. Tingnan ninyo. Noong unang araw ko dito, ate sa asawa ko, at ang bayaw ko, ay biglang napaiyak sa isang silid lang. Kung lumabas ang balita, ang kahihiyan sa pamilya. Suriin ang kisis eh. Hindi mahanap. Yung, hindi mahanap. Walang kailangan hanapin. Walang kailangan hanapin yun. Kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Maaaring, katatapos ko lang makipag-usap kay Xiaofeng. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos. Nakaloko si Xiaofeng. Xiaofeng. Kasalanan ng kuya mo yun. Ha? Bakit ka ba ganyan? Paano ka magiging kuya? Bigyan mo ng direksyon ang kapatid mo. Hindi mo nga maipaliwanag. Wala kang kwenta. Sige na, sige na. Yung, sinasabi ko sa inyo, kakalipat lang ni Xiaofeng. Maraming nakatutok. Sasabihin ko na sa inyo, mag-ingat kayo sa mga salita at gawa ninyo. Sinasabi ko na agad. Kung sino man ang magpapahiya, sa mukha ng pamilya kong, lalabas kayo lahat at umalis. Sige na, tapos na tayo. Xiaofeng, Mama, dadalhin kita sa kwarto mo. Salamat, Mama. Tara na. Ang sarap ng pakiramdam na may tahanan. Hindi ko alam. Kailan ko mahahanap ang aking pamilya? Xiaofeng. Ito ang pajamas na inihanda ng mama para sa iyo. Hindi ko alam kung anong gusto mo ngayon. Na klase ng pajamas. Kaya't bumili ang mama. Ayon sa iyong mga gusto noong bata ka. Hindi ko alam kung gusto mo. Gusto. Subukan mo ang sundae. Subukan mo. Tingnan kung bagay sa iyo. Ah. Nanay, tingnan mo. Tama. Ayos. Ayos. Xiaofeng. Akala ni nanay. Nasa buhay na ito. Hindi na. Muna ako makikita. Dapat ay masaya ka ngayon. Hindi na maaga. Pagod ka na rin, di ba? Magpahinga ka na. Hindi na kita istorbohin, Mama. Maagang matulog, maagang bumangon. Maagang bumangon. Mas mahirap kaysa sa pagdanas ng liwanag. Mas masakit pa kaysa sa 1,000 sampal. Pasensya na po sa inyo. Binabati kita sa matagumpay na pagdaig sa krisis. Naitapos mo na ang misyon. Pwede ba akong makipag-usap sa'yo tungkol sa isang bagay? Pwede bang? Huwag mo namang. Lagi mo akong tinatawag na ganito. Palitan natin ang tawagan. Para akong nagtatrabaho para sa iyo. Paano kita tatawagin kung gusto mo ng kayamanan? Tatay. Pasensya na, host. Hindi maaring tugunan ng kayamanan ang iyong kakaibang hiling. Sige, tawagin mo na lang akong boss. CJ, boss. Ngayon ay ilalabas ko ang mahalagang impormasyon tungkol sa aking pinagmulan. Matulog ng maaga. Kaya pala. Noong panahon na iyon, hindi ako iniwan, kundi kinuha. Isang ama na matatag sa buhay. Anong maitutulong ko sa'yo?
Maliit na alalahanin lang. Tanggapin mo na. Sige na, sige na. Huwag nang umiyak, huwag nang umiyak. Punta ka dito. Hay. Sabi ko na. Ikaw talaga, malaking tao. Alaynan, umupo ka ng maayos. Ngayon, tinawag kita dito. Para paalalahanan ka. Na darating ka lang dito. Para gumanap ng isang eksena para sa akin. Huwag ka namang sobra-sobra. Tagapangulo. Pakinggan mo ako. Hindi ko ito ginagawa para mas maging makatotohanan ang pag-arte. Totoo, tunay at maramdaman. At saka, isipin mo. Hindi mo rin gusto. Nakilala ng iba. Ako ang iyong peking anak. Ganito ang karakter mo sa paghahanap ng pamilya sa loob ng 20 taon. Tama na. Naiintindihan ko na. Salamat sa iyo. Sana ay makahanap lang ng isang tanga para magpanggap. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Sa halip ay siya pa ang nagbanta sa akin. Alaynan. Ay. Huwag mo akong gayahin. Umupo ka ng maayos. Bukas. Dadalhin kita sa opisina. Kahit na para lang makakita ng mundo. Binabalaan kita. Huwag mo akong ipahiya. CJ, Chairman. Tawagin mo akong Daddy. CJ. Daddy. Ako. Sige na. Walang halaga. Mga kaibigan, ipinapakilala. Ang nakatayo sa tabi ko ay isang binatilyo na aking nawalay sa loob ng 20 taon. Si Zhengfeng. Ngayon siya ay formal na pagbabalik sa aming Xi Group at magiging Executive Vice President ng Xi Group. Lahat, mainit naming tinatanggap. May iba pa akong gagawin. Sa iyo at sa mga kasamahan mo. Mag-usap-usap kayo. Anong ginagawa mo? Ito ang aking nakababatang asawa. Anong ginagawa mo? Tito, tulungan mo naman akong mag-isip ng paraan. Yung batang iyon, gusto nang kunin ang kalahati ng aking ari-arian. Pamangkin, si Xi Zhengfeng na batang iyon. Napaka-suspicious. Hindi pwedeng manatili. Habang nandyan siya. Nasa panganib ang iyong posisyon bilang tagapagmana. Nakatitig. Hindi. 4 na tiyo. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Maghukay ka ng hukay para sa kanya. Hayaan siyang tumalon mismo. May alam si tiyo ng isang kumpanya na malapit ng mabankrupt. Hayaan siyang bilhin ito sa mataas na presyo. Sa oras na iyon, hindi mo na kailangan pang kumilos. Ang tatay mo, ang unang hindi siya patatawarin. Kailangan pa rin si tiyo. Mataas. Si Xiaofeng. Para sa opisina mo ito. Listahan ng mga kagamitan na bibilhin. Magpirma ka na agad. Naghihintay na ang logistics. Ay naku. Puno ng mga komplikadong listahan sa unahan. Pirma ka na dito mismo. Pwede ka pa niyang lokohin, ate. Alaynan. Kumuha. Teknolohiya. Tatay, hindi maganda. Yung tanga kong kapatid. Nabaliw siya. Bumili siya sa 10 beses na presyo sa merkado. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya. Tingnan mo. Xiaofeng. Tatanungin ka ng tatay mo. Ikaw ba ang pumirma sa kontratang ito? Pupunta ako sa lola mo. Xiaoma. Hindi. Pinapainit mo lang ako, nalilito na ako. Si Zhengfeng. Nabubulunan ka na sa utak. Tingnan mo sarili mo, anong kabalbalan ang ginagawa mo. Sa presyo na 10 beses sa market. Kumuha ka nga ng isang kumpanyang nagdedeklara ng bankruptcy.
Akala mo ba ang pera ng pamilya Xi ay dumating mula sa hangin? Huwag kang magalit, baka masaktan ang katawan mo. Sisi ko ito. Hindi ko napigilan si Xiaofeng. Sabi niya, siya ang pangalawang anak ng pamilya Xi. Ang perang ito, gusto mong gumastos, gumastos ka lang. Ay, bilang isang nakatatandang kapatid, hindi ko rin kayang pigilan. Bibilhin ko ito. Dahil may halaga ito sa merkado. Tiyak. Sinasabi ko na. Ha ha. Ha, dad. Calm down, calm down, calm down. Calm down, dad. Kontrata ng pagbili ng Yuanguang Technology, Yuanguang Technology, kontrata, isang malapit ng mag-collapse na kumpanya. Anong halaga pa kaya niyan? Xiaofeng. Alam kong kakarating mo lang. Nagmamadali kang ipakita ang sarili mo. Pero sa huli, kakabalik mo lang mula sa probinsya. Alam mo ba kung ano ang halaga sa negosyo? Ay naku, Diyos ko. Tatay, huwag po kayong mainis. Xiaofeng. Ganito na lang. Kung talagang gusto mong bilhin ang kumpanya. Hanapin mo ako, kuya. Tutulungan ka ng kuya mo. Ay, nagawa mo ba yung market research? Nagawa ko. Alam mo ba, binili mo ang kumpanyang ito. Binibigay mo sa akin ang pamilya ni Xi. Binibigay mo sa amin ang pamilya ni Xi. Gaano kalaki ang naging pinsala? Ay nako. Ikaw, maliit na siraulo. Makinig ka. Mula ngayon, hindi kita papayagang makialam sa anumang bagay ng grupo. Talaga bang iniisip ninyo? Binili ko na. Isang tambak na basura. Ay naku. Ay, ako. Ay naku. Ay. Ano? Dito sa lungsod natin. Emergency na ulat tungkol sa plano ng lungsod. Kanina umaga, ang opisina ng plano ng lungsod ay nagdaos ng interna na pagsusuri. At opisyal na inihayag ang bagong distrito sa Silangan. Plano para sa high-speed train station. Ayon sa plano, sa bagong distrito sa Silangan, magtatayo ng isang komprehensibong istasyon ng high-speed rail na may kabuang lawak na humigit kumulang 8,000 metro kwadrado. Ang gusaling iyon ay isinama sa saklaw ng proyekto ng istasyon ng high-speed rail. Ang halaga ng lupa ay lumobo ng 100 beses. Ito. Hehe. Hahaha. Ay naku, anak. Ang ganda. Maliit na bagay, malaking kita. Napakaganda. Ay. Mahal kong tatay. Ay, binili ko ito. Hindi isang bangkaroteng kumpanya. Ang binili ko, kundi ang lupa, na bawat piraso ay napakamahal. Hahaha. Naging 100 beses. Isang kumpanya na malapit ng mabangkarote. Paano biglang naging istasyon ng tren? Ang swerte niya naman. Kaya ka pa ring maloko ng hipag mo. Babala, ang nakalakip na pahina sa dokumento ay kasunduan sa pagbili ng Guangyuan Technology Company. Ang presyo ng pagbili ay 10 beses na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Shit! Gusto niyo bang magtayo ng bitag para sa akin? Ngunit, na-scan ang sistema. Pinakabagong hindi pa inilalathalang plano ng lungsod. Ang lupa ng kumpanyang ito ay nasa pangunahing bahagi ng proyekto ng bagong high-speed train. Inaasahang tataas ang halaga ng lupa ng 100 beses. 100 beses ang pagtaas. Parang nagdadala ka ng ginto sa aking mga kamay. Ay nako. Sabihin mo kay Papa. Paano mo nalaman itong balita? Saka, may kakilala ka bang magaling na tao? Sabihin mo kay Papa. Sino ang mga taong kilala ko? Kilala ko ang sistema. Totoo, may pinanggagalingan ako ng impormasyon. Pero ako, hindi pwedeng sabihin. Xiaofeng, kung alam mo na nga, ang mga balitang ito, bakit hindi mo kami sinabihan? Hindi ba't pamilya tayo? Ito ay si Xiaofeng. Alam mo na ang balita noon pa. Kung sinabi mo ito ng maaga, makakabili kami ng lahat ng lupa sa paligid. Makakakuha tayo ng mas maraming pera. Ay naku. Kung sinabi ko lang sana ng mas maaga, maniniwala ba kayo sa akin? Baka nga, kahit itong kumpanya na ito, hindi ako papayagang bumili, di ba? Ang batang ito ay talagang may talento. Kahit na hindi siya aking anak. Sa hinaharap, iiwan din siya sa angkan ng Xi. Xi Zhengfeng. Hindi. Simula nung bumalik si Xi Zhengfeng, hindi na ako naging masaya kahit isang araw. Tio.
Swerte lang talaga siya. Apo, huwag magmadali. Ay naku, sa totoo lang. Si Zhengfeng ay isang taong walang karanasan, na parang isang probinsyano, na sadyang nagkapalad. Ang kapatid kong ito, ang pinakamahalaga ay, ang reputasyon ng pamilya Xi. Kailangan lang nating sirain siya. Maging isa na siyang itinakwil. Ay, apat na tiyo. Ano, ang balak ninyong gawin sa kanya? Gabi, ilabas mo siya. Ako ang bahala sa kanya. CJ, imbitahan ko siya. Yang si Zhengfeng na masamang bata. Ay, halika, halika, halika. Umupo ka. Xiao Feng. Ito ay espesyal na inihanda ng kuya. Para sa iyong tagumpay na salu-salo. Xiao Feng ah. Walang xiaoyan ng Xi ngayong gabi. Tanging mga kapatid lamang. Hindi tayo uwi hanggat hindi lasing ngayong gabi. Alak, babae, kayamanan, kapangyarihan. Nakatagong patalim sa ngiti. Ito ang karaniwang handaan ng Hongmen. Sayang. Ako si Liu Bang. Babala, babala. Nakatuklas ang sistema. Sixi Wanjian at Sixi Zhengyu. Nagkasundo silang gumawa ng plano laban sa boss. Nilagyan nila ng kumuha ng psychedelic. Why, Xiao Feng. Halika, maglaro ka. CJ, halika na, kuya. Tara na, tara na, tara na. Why, hindi. Apat na tiyo. Kuya, hindi ako marunong maglaro. Kayo muna maglaro. Halika, halika. Ganito pala. Tingnan mo si kuya. Ituturo ni kuya mismo sa'yo. Tito, apat. Sining, ipakita mo ang iyong sining. Oh, sining, nandito na. Xiao Feng, natuto ka na ba? Halika, maglaro tayo. Madali lang, ikot-ikot lang. Kumusta? Natuto ka na ba? Kumusta? Xiao Feng, natuto ka na ba? Napakasimple lang. Ilagay mo na. Ayos. Halika, halika, halika. Xiao Feng, uminom ka. Halika, halika, inumin na, inumin na, inumin na. Xiao Feng, hindi ka uwi hanggat hindi ka lasing. Alaynan. Bata. Itong pakiramdam na parang lumilipad. Kapag ininom mo ito, 1 minuto, ay magbibigay sa iyo ng ilusyon. Sa oras na iyon, kuhanan mo ito. Ang iyong pangit na anyo ay ilalabas sa internet. Bumili ka pa ng ilang trending na balita. Tapos tuluyan ka ng mawawasak. Hintayin mong mabansagan kang kahiyahiya. Tingnan natin kung paano ka papoprotektahan ng tatay mo. Siyang pamilya. Laging akin ito. Alaynan. Kaya tingnan ko kung anong mangyayari kapag ininom ko ang alak na ito. Ano ang mangyayari? Kumakain ng buwan ang aso ng langit. Nagugulo ang aking danding at mahiwagang enerhiya. Magiging anyo ko na. Isa akong chameleon. Magbabago ako ng kulay. Ahahaha. Grabe. Hindi ko akalain na ganito kalakas. Buti na lang may sistema ako. Kung hindi, baka napaglaruan na ako nila. Why, Tito? Kuya. Hindi naman kayo uminom ng maraming alak. Bakit mas marami na ngayon? Gusto mong manood ng video? Panoorin ang ACT. 50,000. Ibibigay mo ang pera sa katatanggalin ang video. 50,000. Ibibigay mo ang pera sa katatanggalin ang video. Sige, panatilihin mo na lang yan. Ayaw ko na. 400. Ay, ikaw, akala ko ibibigay niya ulit sa akin. Nang isa pang pagkakataon. Siya, pupunta ako. Pumasok sa alipay ang 300,000 yuan. 300,000 yuan ang pumasok sa alipay. Salamat, Tio Sihu. Salamat sa mainit na pagtanggap, kuya.
Kayo, mag-enjoy kayo. Magandang oras. Uwi na ako. Paalam. Ay naku. Si Zhengfeng. Hindi si Tio Xiapat. Anong nangyari sa alak mo? Wala siyang problema pagkatapos uminom. Pero tayo, nagkakasakit. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ko rin alam. Hindi mo alam. Hindi ito ang ideya. Ikaw rin ang nagbigay nito. Ikaw rin ang bumili ng alak. Hindi mo alam, di ba? Ano bang nagagawa mo araw-araw? Tinanong kita, tito mo. Ang tanda mo na, ganun ka nakatanda. Madali lang ba ang paggawa ng bagay? Inumin mo na ito. Gagamba. Ako ang gagamba. Naalala ko na. Naalala ko na ako ay isang gagamba. Ang gagamba ay kailangang maghabi ng web. Oh. Kailangan kong maghabi ng web. Hey, wag. Alam ko. Wag. Kailangan kong maghabi ng web. Nakapag-setup. Ang ganda. Hindi pa ito matagal. Kumita na ng daan-daang libo. Mas mabuti pa ito kaysa sa sapantaha. Ay naku, anong nangyari? Pinakamayaman. Mabilis na tawagan. Dalhin na sa ospital ang ambulansya. Paano ito dadalhin? Nasa harap ang king sa concert. Barado ang daan. Paano makakadaan ang ambulansya? Hindi ka ba natatakot na sisingilin kanila? Di nagtatagal. Matutulungan ko na si Lola. Mapapalitan ko pa silanlan ng mas malaking damit. Ginoo. Kumusta ka na? Tulungan niyo ako. Binata, mag-ingat ka. Paano kung ikaw ang maakusahan? Nga. Bata, ngayon, mahirap maging mabuting tao. Kung ikaw ang maakusahan. Siyempre, malas ka na. Mahalaga ang buhay. Kahit na magpanggap, tatanggapin ko na. Kung ito ay iyong ama, tutulong ba kayo? Akala ko ako ang tutulong sa matanda. Ngayon, ganito na ang sitwasyon. Sige, ikaw na ang tumulong. Halika, Ginoo. Buti na lang at dumating ang binata sa tamang oras. Kung naantala pa ng 5 minuto, delikado na ito. Salamat Magpahinga ka ng mabuti. Alaynan. Bata. Salamat sa pagligtas sa akin. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Ginoong Ye. Sistema. Sino ang taong ito? Ang pinakamayamang tao sa Xia, si Zenting. Mababa ang kanyang profile. Hindi pa siya nagpakita sa publiko. Ang tunay na boss sa pag-angat ng Xi Group. Ye, ayos ka lang ba? Ako si Xi Zhengfeng. Si Li Feng ay gumagawa ng mabuti. Hindi kailanman nag-iiwan ng pangalan. Ginoo, kung wala ka ng ibang kailangan, aalis na ako. Hala. Ginoo Ye, siya yung batang lalaki kanina, na nagligtas sa inyo. Sabi niya pangalan niya ay Xi Zhengfeng. Yung pangalan na yun. Parang pamilyar na sa akin, bakit kaya? Xi Zhengfeng. Siya ba yung Xi Wanshan? Nakakabalik lang. Nabunso. Anong balak mo? Tingnan mo. Si Wanshan ng Xi Group. Noong mga nakaraang araw, kakatapos ko lang hanapin ang anak. Noong una, nag-aalala ka para sa kanya. Sinabi mo pa sa akin ng espesyal. Nabigyan ang Xi Group ng ilang proyekto. Naalala ko na. Itong si Xi Wanshan. Kamakailan lang ba? Palaging inaanyayahan ako. Nabisitahin ang pamilya Xi. Nga, pero sobrang abala ka. Walang oras para doon. Sabihin mo kay Xi Wanshan, na pagkatapos kong lumabas ng ospital, pupunta ako para bumisita. Ipasa mo sa kanya ang isang mensahe. Sabihin mong mahusay siyang magturo sa mga anak. Nakapanganak siya ng isang pambihirang anak. Xiao Yu. Malaki ka na. Hindi ka na dapat nag-aaksaya ng oras. Hindi ako nag-aaksaya, nandito ako. Tagapangulo. Magandang balita. Nagbago ng isip si Ishufu. Sang-ayon siyang dumating bukas. Para bisitahin ang ating kumpanya. Ulitin mo nga. Nagbago ng isip si Ishufu. Sang-ayon siyang dumating para bisitahin ang ating kumpanya. Ay naku. Ang ganda. Sinabi pa ni Ishufu na mahusay kang magturo sa mga anak. Ang anak mo ay isang napakagaling na bata. Ay naku, paano naman ako pinupuri ni Ishufu ng ganito? Tatay. Noong nakaraang buwan sa charity gala, naalala mo ba? Pumunta rin si Ishufu. Nakahawak pa nga siya sa kamay ko.
Si Ishufu. Si Ishufu, si Ishufu. Ay naku, si Ishufu, si Ishufu, si Ishufu. Hindi. Saan nanggaling ang batang ito? Alam mo ba kung sino ako? Ako ay siksi. Wag nang kunan, wag nang kunan, wag nang kunan. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ako? Ako ay siksi. Ay naku, sinang ano? Baka mabaliw ka. Ang galing mo talaga. Kahit si Ishufu ay humanga. Ikaw ay isang pambihirang anak. Aking anak. Ang aking anak ay umuunlad na. Talagang pinasikat tayo ni kuya. Hindi tulad ng ibang walang kwenta. Kahit lumabas lang, pinapahiya tayo. Sabi ko, Xiaoyu. Tatay. Sabi ko, Xiaoyu hindi ka na talaga nakakabawi. Bakit ka umiinom ng alak sa gitna ng araw? Uminom lang ako ng alak sa gabi Uminom sa gabi, uminom sa gabi. Tatay, baka naman si Ishufu ay nakita ang nakatatandang kapatid ko Tay, kakatapos lang niyang bumalik mula sa probinsya. Saan siya magkakaroon ng pagkakataong makita si Ishufu? Tama nga. Kung nakita man niya si Ishufu, magla-livestream ako para kinain ang sofa na ito. Talaga ba? Kain lang ba o may kasamang coffee table? Ikaw, sabi pa ni ang pinakamayamang tao. Chairman, sa loob ng 20 taon. Hinahanap mo ang katotohanan tungkol sa anak mo. At ang mataas na pagpapahalaga ng iyong anak sa moralidad. Napakahalaga nito. Hindi ko talaga inasahan. Sa puso ni Ginoong Ye. Napakalaki ng aking posisyon. Kamakailan lang narinig ninyo rin. Ang pagsusuri ni Ginoong Ye sa akin ay mahusay sa pagpapalaki ng anak. Ito rin ang tradisyon ng pamilya ng mga Xi. Makinig kayong tatlo. Bukas, bibisita si Ginoong Ye sa kumpanya. Kailangan nating ibigay ang lahat. Para salubungin si Ginoong Ye, dapat masaya siyang dumating. At masaya ring umalis. CJ, tatay, huwag kayong mag-alala. Siksiyaw yun. Huwag ka munang mag-livestream sa mga susunod na araw. Huwag mong pasamain si Dad. Dad, bukas, tungkol sa pag-welcome kay Ishufu sa pintuan. Hayaan na lang si Zengyu na pumunta. Dad, sa ganitong mahalagang pagkakataon, kapatid, ikaw, ang pinakaangkop. Wanshan, tingnan mo, ngayon, bumalik na rin si Xiaofeng. Kung hindi, hayaan na lang silang magkasama. Napakahalagang okasyon ito. Talagang hindi angkop. Nahayaan siyang isang estranghero. Xiaofeng ganito, kakabalik mo lang. Magpahinga ka ng mabuti. Bukas, huwag ka nang pumunta. Jongyu. Sundan mo ako. May sasabihin ako sa'yo. Tungkol sa bukas. Na pagtanggap. Tingnan mo itong jade bracelet, ang ganda. Ang ganda rin ng kamay niya. Ate 4. Ano na nangyayari? Anong araw ba ngayon? Pamangkin. Ay naku. Mukhang may tagapagmana. 4 na tiyo. Ngayon, tingnan mo na lang. May mga kailangang ayusin ba? Ayos ba? CJ. Espiritu. Hindi. Anak, anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, hindi mo ba nakikita na nandito tayo? Para mag-host ng mga bisita. Umalis. Alam mo ba kung sino ako? Anong pakialam ko kung sino ka? Alam mo ba kung kanino ito ang teritoryo? Tumingin ka mabuti. Grupo ng Xi. Ako ang prinsipe ng Xi. Ito. Dali, umalis na tayo. Naaabala mo ang aking gawain. Patayin kita, ganito ang sasabihin ko. Ganito ang sinasabi ko. Ikaw ay tao ng Xi pamilya. Hindi mo alam. Siya ang pangunahing anak ng Xi pamilya. Si Zengyu. Yung batang lalaki na nakakuha ng papuri mula kay Sai ang pinakamayamang tao. At isang talagang magaling na kabataan. Ay, siya pala ang eldest son ng pamilya Xi. Bakit ko narinig? Na ang papuri ni Inay ang tungkol sa pangalawang anak na lalaki ng pamilya Xi. Talaga bang ganito? Matanda. Sinasabi mo lang yon, di ba? Sige, ang mayaman, kilala niya. Yung probinsyang simpleng tao. Sa tingin ko, ikaw siguro si Xi Zhengfeng. Yung pinadala lang na tao. Halika. Magkano ang ibinigay sa'yo ni Xi Zhengfeng? Bibigyan kita ng doble. Anong tinitingnan mo? Magsimula ka na. Talagang naaabala ako. Ginoong Ye, magparada tayo sa ilalim. Bakit ka umakyat mag-isa? Anong tawag mo sa kanya? Ginoong Ye. Siye ang mayaman. Bakit ka nandito? Si Xiaoxi. Nakilala mo ako.
Nahulaan ko. May sistema ang kuya. May balita ka na ba? Na hindi ko alam. Ay naku, yung kanina. Pinagbawalan ako ni General na umalis. Yung pamilya ni Xi. Ayaw nilang magpasok. Dapat sana pumunta ako ngayong pagkakataon. Gusto ko lang sana makita ka. Salamat sa'yo. Ye, ang pinakamayamang tao. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking kuya. Maaaring hindi niya alam na ikaw ang pinakamayamang tao. Xiao Xifeng. Paano niya malalaman na ikaw ang pinakamayamang tao? Siguradong peke yan. Dumaan. Anong pinagsasabi mo? Hindi yan si Ishufu. Hindi ikaw yan. Kung gusto mo lang akong lokohin, baka naman pwedeng mag-invest ka ng kaunti. Maaari bang bigyan mo siya ng maayos na damit? Agad, alisin mo ang malas na ito. Sa akin. Bro, talagang siya na si Ishufu. Xiao Feng. Ngayon, sasabihin ko na ito sa iyo. Kung siya ay si Ishufu. Sasabihin ko na lang ito. Kung siya ang Panginoong Ye, ako ang ama ni Panginoong Ye. Si Zhengfeng. Agad mong dalhin ang impostor mong ito. Nakakaapekto ito sa pag-unlad ng Xi Group. Kaya mo bang akuin ang responsibilidad na ito? Sabi mo lang ang gusto mong sabihin. Huwag kang manakit. Ngayon ganyan kayo. Naghihiya sa amin, Ginoong Ye. Sa hinaharap kapag nagsisi kayo sa grupo ng Xi. Halika. Ang galing ng pag-arte. Mukhang nasanay ka na, di ba? Hayaan mo akong mag-arte para sa'yo. Anong tingin-tingin mo? Nabigyan ka na ng mukha, di ba? Si Zhengfeng. Baka naman. Masyado kang binibigyan ng allowance ha. Alam mo pang kumuha ng assistant. Security. Bakit ka nakatingin, palayasin mo? Hindi na kailangan pang itaboy. Kami na lang ang lalakad. Ginoong Ye. Xiao Xi. Akala ko dati ay mabuti kang tao. Dapat ang Xi Group ay isang mabuting kumpanya. Ngayon, nakikita ko na ang ugali ng pamilya ni Xi. Itong Xi. Walang silbi kahit hindi tingnan. Huwag. Mukhang nasanay ka na sa pag-arte, Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapag-arte. Si Zhengfeng. Maaari mo bang dalhin na siya agad? Pagdating ni Ye, ang pinakamayaman. Akala namin ang grupo namin, ang Xi, ay isang pangkaraniwang kumpanya lang, na pwedeng pasukin kahit sino. Dalhin niyo na siya. Si Zhengyu. Tatay. Ay naku. Tatay, ay naku. Dahan-dahan lang, tatay. Tatay, mag-ingat ka, nandito ako. Ano bang dapat mong ipag-alala? Ginoong Ye. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Wala akong kaalaman sa pagpapalaki ng anak. Hindi. Makinig ka sa akin. Huwag kang magpaloko. Lumuhod ka sa akin. Tanga, lumuhod ka. Ginoong Ye. Paano siya kumilos sa iyo kanina? Maaari mo itong ibalik. Talaga. Hahaha. Magaling. Salamat, Chairman. Ang inyong Xi Group. Napakalaki ng pangalan. Kahit si Ginoong Ye, wala nang karapat-dapat na makapasok. Wala. Hindi ako tao. Ginoong Ye, pakiusap. Alainan. Ginoong Ye. Ang aming grupo. Upang salubungin ka, nagawa ito, ng ganitong ingranding paghahanda. Tingnan mo sa aking ngalan. Kalimutan ang hindi magandang nangyari kanina. Pumasok tayo at tingnan muna. Sige na, Xiao Xi. Nandito na tayo. Paki. Dito. Tumayo. Sapatos. Pakibisita. Sa aming kumpanya. Ikaw na ang magpakilala. Halika. Ako na. Halika. Ito ang aming opisina. At ang aming reception. Napakalaki nito. Ito ang aming kagawaran ng estratehikong pagpaplano. Yishufu. Kailangan mong talagang tingnan ang aming kumpanya. Tingnan kung gaano ito kaganda. Ngayon, ang simula na ito ay talagang medyo hindi kasya siya. Ngunit, matapos bisitahin ang inyong pamilya, ang pakiramdam ko ay maganda ang antas ng inyong negosyo. Sa pamamahala, may tuturing na profesional. Ginoong Chairman Xi, susunod na hakbang. Kailangan mong pumili ng mabuting tao na may magandang ugali bilang tagapagmana. Sa ganitong paraan lamang, makakapalago at lalaki ang angka ng Xi. Ginoo Ye, mag-alala kayo. Sa hinaharap, magbibigay ako ng malaking pansin sa pagtuturo. Tagapagmana. Si Xiao Luo, ang kontrata ng Xi ay maaaring ihanda ng maaga. Tungkol sa proyektong ito,
Nanais kong ipadala ninyo si Xiaofeng na kumatawan saksi upang makipag-ugnayan sa aming grupo. Kaya niyang gawin ang trabaho, nakapagpapaluwag sa akin. Ayos, ayos, ayos. Si Xiaolu, ibigay mo sa kanya ang aking contact information. CJ. Xiaofeng, kapag kailangan mo ng tulong sa hinaharap, maaari kang direktang lumapit sa akin. Pakiusap, hindi mo pa ako naanyayahan sa isang pagkain. Tingnan mo ito, hahaha. Salamat, boss. Yung 8 milyong utang sa sugal mo, kung hindi mo ito mababayaran, wala na akong ibang magagawa kundi pumunta saksi. Magandang makipag-usap ng maayos sa kuya mo. Gino Ghost. Pakiusap, makipag-usap kay Boss Long pa. Bigyan mo ako ng ilang araw na palugit. Sigurado ako, kasama na ang interes, ibabalik ko sa'yo. Hindi madaling harapin si Xi Zhengfeng. Mas mabuting kunin muna ito, natanga na pamangkin. Inalagaan ka ng 4 na tiyuhin sa loob ng maraming taon. Dapat ka na ring magbigay ng kaunting kabayaran sa 4 na tiyuhin. Huwag ka nang malungkot. 4 na tiyuhin. Dadaling kita para mag-enjoy. Hanapin ang kasiyahan. Hehe, Xiaofeng ah. Sa pagkakataong ito, talagang salamat sa iyo. Ah, sabi mo, kung hindi mo siya niligtas noon, at binigyan siya ng utang na loob, may pagkakataon ba tayo na makuha ito sa pamilya Xi? At saka, nakakainsulto patuloy siya. Yung proyekto na 1 bilyong yuan ay tuluyang nauwi sa wala. Ay naku, Xiaofeng. Sa pagkakataong ito, talagang nakagawa ka ng malaking kabutihan. Ay naku. Anak ka talaga. Ayos ang damit. Sobrang gwapo. Sobrang gwapo ng anak ko. So siya pala si Yishu Fu. Ang sinasabi ay si Xiaofeng. Tama nga naman. Talagang magandang anak. Ang galing. Si Xiao yun. Kumakain ka pa ba ng sofa? Swerte lang iyon. Ang mga mabababang tao ay nagtagumpay. Ay, bata pa kasi siya. Mga salitang nagagalit lang. Huwag mong seryosohin. Huwag mong masyadong isipin. Isang bata lang yan. Ang ganda. Mabait na anak. Hello, ako ito. Anong sinabi mo? Pumunta si Jongyu. Pumunta sa underground casino para magpusta. May utang na malaking halaga sa sugal at na-hold up siya. Paano pumunta si Zhengyu sa ganung lugar? Alam ko ba? Asawa, ngayon sa ating bahay. Hindi tayo makapag-ipon ng ganun kalaking pera. Ganun ba? Punta muna tayo sa bangko. Tara, bilisan. Inilabas ng boss ang sistema. Mahalagang limitadong misyon. Iligtas si Kuya Tanga. Iligtas si Kuya mula sa sugal. Kung mabigo ang pagsagip, kapatid at siksi, ay mahuhulog sa krisis sa utang. Matagumpay na mapapawi ang relasyon mo sa kapatid at ma-unlock ang mahalagang impormasyon tungkol sa iyong pagkatao. Tapos na. Siguradong babaliin ng tatay ko ang mga binti ko. 4 na tiyuhin. Paano mo nagawang magdisenyo nang makipagsabuatan sa mga outsider para saktan ako? Ay naku, malaking pamangkin. Wala na magagawa si Tiyo. Tingnan mo. Ay naku, matagal nang pinapalubag ka ni Tiyo. Para mo na lang na parang paggalang kay Uncle Sham. Ang ingay talaga. Kain. Salamat, Major. Yung asawa mo na sobrang kinis at makinis. Halos hindi na namin kaya. Haha, yung utang na ito, maaari itong unti-unting mawala. Pero siya, anyway. Huwag siyang hawakan. Kapatid na Ginoo, pakiusap. Ako, mayaman ang tatay ko. Siyempre, ibabalik ko sa inyo. Gino, humbly ako sa'yo, Gino. Pakiusap, Gino. Ipapakita ko sa'yo ang paggalang, Gino. Gino, pakawalan niyo na kami, Gino. Siguradong babayaran ko pa rin ang utang ko sa'yo, Gino.
Gino. Gino. Ginoong Long. Baka pwede mo akong pakawalan muna. Pupunta ako sa pamilya Xi. Para humingi ng pera para sa iyo. Ginoong Long. Ako si Xi Zhengfeng. Kapatid ako ni Xi Zhengyu. Ay naku, bakit ka nakatayo sa harap ko? Oh, si Xiao Er na pala. Nandyan na ba ang pera? Ito na ang lahat ng pera ko. Walang 800,000. Ganyan lang ang pera mo. Hindi pa sapat para sa interes. Haha. Hindi ko gustong gamitin ang card para magbayad ng utang. Gusto ko itong gamitin bilang puhunan. Para mabayaran ang utang kapag nanalo. Kung, swerte ako ngayon. Matapos kong mabayaran ang utang. Hayaan niyo akong dalhin ang tao. Kung matalo man tayo, siguradong maghahanap ako ng paraan. Ibabalik ko sa iyo ang pera pati na ang tubo. Maghahanap ako ng paraan. Ikaw muna ang mag-isip. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag. Ah, hindi ito katulad ng sa pelikula na ipinakita. Buti na lang may inihanda ako. Kung hindi, tapos na ang araw ko. Yo! Anong hangin ang dumaan ngayon? Bakit nandito si Ginoong Ye? Alaynan, Ginoong Long. Dumating ako ngayon para sa aking maliit na tagapagligtas. Para bigyan siya ng suporta upang hindi siya mabuli. Sa mga hindi pamilyar na lugar, dahil bata pa siya. Iba pa, hindi na ako makikialam. Agu. Dahil nagsalita na si Ginoong Ye. Sasamahan ko si Ginoong Ye, at ang batang ito maglaro tayo ng maayos. Salamat, Second Young Master. Dahil si Ginoong Ye at si Lord Long. Nagsalita na sila. Bibigyan kita ng pabor. Sasama ako sa iyo sa ilang laro. Pero hindi pwedeng 3 lang sila. Ginoong Xi. Maglaro tayo ng simple. Push 9. Tingin mo, bata ka pa. Dapat ito ang unang beses mo sa kasino, di ba? Kaya't ipapaliwanag ko sa iyo ang mga patakaran. Para hindi ka magkaproblema. Ito ang pusoy 2. Madali lang ito. Kailangan lang humawak ng 2 baraha. Timbang ng halaga. Siyempre, ang pinakamataas na puntos ay siyam. Halimbawa, ito. Ang 7 at 8 pinagsama ay 5 puntos. Ang A ay 1 punto. 10, D, Y, Li ay 0 puntos. Kung pareho ang puntos ng dealer at ng player. Nanalo ang bahay. Dahil karamihan sa bahay ay may kalahating punto. Naintindihan ko na lahat. Kapatid nag-host. Simulan na natin. Sa talahanayan na ito. Bawat isa ay may 1,000,000 na chips. Ang minimum na halaga ay 5,000. Bawat beses na maglalagay ng 100,000. Kung matatalo ka, ibabalik ng doble. Hiye. Pero kung matatalo kami, tao, maaari mong dalhin. 6 Xiaofeng. Isipin mong mabuti. Talaga bang kailangan pang lumaki ng ganito? Sa ngayon, kaya ko nang bayaran ang lahat ng utang mo. Ginoong Ye. Huwag kang mag-alala. Naisip ko na. Simulan na. Ikaw ang dealer. Mangyaring haluin ang mga baraha. CJ. Bata. Sumuko at kalahati ang mawawala ha. Ako, kukuha ako ng isa pa. Bilisan mo ang pamamahagi ng mga baraha. Hindi mo maayos ang mga baraha, gusto mo pang manalo.
Itapon ang baraha. Itapon ang baraha. Xiao Feng. Ano to, ano to, ano to? All in. Makinig ka sa kuya mo. All in ka sa kanya. All in. Kung hindi mo all in ang baraha mo. Sayang lang yun. All in talaga. Sa wakas naiintindihan ko. Bakit ka nadaya? Ako. Eh. 100,000. Doblehin ko ang bayad sa'yo. 10 plus 7. Ay 5. CJ. Kaya mo yan. Tingnan mo na lang. Naku. Ito. Hindi ito. Hindi ba't ito yung dalawang baraha ko? Grabe, ang galing ni Brother Gay. Grabe. Ang galing. Swerte lang akong nanalo ng 1 beses. Mga patakaran ng kasino. Palitan ang baraha. Xiao Feng. Sobrang galing nila. Baka mas mabuti pang hindi na tayo maglaro. Para hindi tayo masyadong matalo. Xiao Feng. Xiao Feng, dapat makinig ka sa kuya mo. Huwag na tayong maglaro. Tawagan mo si Papa. May oras pa tayo. Hingin mo sa Papa mo yung pera. Kuya. Ngayon, kuya, kailangan mo nang tanggapin itong pagkatalo. Kuya, mag-alala ka lang, okay. Ngayon, tiyak na ibabalik ko kayo. At ang nakatatandang kapatid na babae, nang ligtas sa bahay. Magbigay ng baraha na. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Ginoong Ye. Ikaw ang dealer sa round na ito. Ginoong Ye. Sandali lang. Sinasalungat ko. All in ako. Oh. Naiintindihan ko na. Si Xiaofeng ay tahasang sumusuko. Kaya hindi nila maihahambing si Xiaofeng. Sa mga baraha ni Ginoong Ye, nagawa na ang palitan. Ginoong Ye, 9 oras. Siyempre, ang dealer na naman. Sa round na ito, tayo ay sigurado. Sumunod. Mukhang. Ngayon ay akin na naman. Sana ay mas maganda ang swerte. Salamat kay Xiaofeng. Sa pagkakataong ito, dapat ay wala na kayong magagawa, di ba? Sa pagkakataong ito, dapat ay wala na kayong magagawa, di ba? Ginoong Ye, talagang nalilito ka na. Talagang hindi ka pa rin nawawalan ng alindog mula noong araw. Bata, humahanga. Hahaha. Ako. Ginoong Ye. Tinukso niya ako. CJ. Mag-ingat ka sa puso mo. Umupo ka. Huwag makipagtalo sa kanila. Ginoong Ye. O hindi. Ye, ang pinakamayayamang tao. May sinabi na tayo bago. Handa kang tumanggap ng talo sa sugal. Ngayon ka na. Wala ka ng pusta. Napilitan kang umalis. Ano? Talo na ako. Si Xiaoluo, magdala ka pa ng 1 kahon ng pera. Ay, maganda. Hindi ba kinuha ni Xiaofeng yung kahon ng pera? Para ipalit sa chips. Ayaw kong malaman. Dali. Ako na ang magpapusta. Huwag ka nang magpahuli pa. Mag-fold ka na.
Ay naku. Salamat, segundo. Huwag na nating ituloy. Para maglaro ng masaya. Tara, magpakasaya tayo. Tat hahaha. Sasali ako. Ang yabang mo, hindi ka sasali sa kanya. Kailangan mong sumali sa kanya ngayon. Hinayaan mo siyang maging ganito kayabang. Tumahimik ka. Makinig ka kay Xiao Feng. Oh, tingnan mo ang baraha. Kung ganoon. Nabanggit na ni Kuya Gi ang tungkol dito. Nakatayo na ako dito. Kung hindi ako mag-shove, masyadong ikahiya ang pamilya namin sa mga tao. Haha. Nakakahiya. Alam ng buong lungsod na kayo, pamilya Xi, ay mga walang silbi. Magbukas na tayo. Handa nang ipagbili ng tatay mo ang mga ari-arian. Kaya ngayong gabi, ay, manghuli ng teacher. Ay naku, ito. Pupunta na ako. Bakit nandun siya alas 9? Bigyan mo ako ng paliwanag. Bakit? Mahal kong maliit. Noong mga panahong iyon, nag-set up ka ng patibong para sa akin. Nawala ng asawa ko at tumakas kasama ng iba. Gamit ang anak ko para takutin ako. Gumagawa ng mga ganitong mababang gawain. Hahaha, hindi mo inasahan, di ba? Aki, Vice Director Zeng. Ako ang tumawag dito. Tama, si Xiao Feng ay matalik kong kaibigan. Noong araw, sabay kaming pumasok sa industriya ng pelikula. Kahit na mas talented ako kaysa sa kanya, mas gwapo pa nga ako sa kanya. Madalas pa akong pahintulutan mo siyang magdala ng kasalanan para sa akin. Madalas ko rin siyang nakukuhanan ng pera. Kaya't magkaibigan din tayo. Kapatid mo ba siya? Anong pakialam ko doon? Mahal na bata, noong ako'y nasa mundo ng masama noon. Nakabrief ka pa noon. Matandang itlog na nilaga. Buksan na ang baraha. Tama nga, buksan mo na ang baraha. Kahit na mas maganda ang swerte mo, kaysa sa akin ng kaunti. Mas maganda ang swerte ko kaysa sa iyo. Anyway, haha. Ako rin ay siyam. Ako ang dealer. Mas mataas ako ng kalahating punto. Nanalo ang dealer. Hahaha. Astig si Ghost Brother. Ghost Brother. Astig. Ito. Tapos na. Paano nangyari na tapos na lahat? Ay naku. Hahaha. Salamat, Lower. Itong kasino ay normal na bagay. Ikalawang binata ng Xi. Sa pakikisama kay Ginooye. Hindi na kita hihingan ng doble. Uwi ka na agad at ipakiusap mo sa magulang mo na mag-ipon. Bukas, hindi na ito ang halaga. Sandali lang. Gusto kong suriin ang baraha. Anong sinabi mo? Yeong mayaman. Ginoong Long. Baraha. May problema. Sinasabi, kung mahuli ang isang tao na nandaraya sa kasino, ano ang dapat na parusa? Kung mahuli ang isang tao na nandaraya sa kasino, ano ang dapat na parusa? Ayon sa mga alituntunin dito, kung sino man ang mga has, na manloko sa mesa ng sugal, putulin ang kamay. Salamat, ikalawang Ginoo. Sa mesa ng sugal, dapat may ebidensya. Nagdududa ka ba na si Iggy ay may daya? Hindi ito duda. Ito ay katiyakan. Tingnan mo ang barahang ito. Sa barahang ito, mayroon bang akin na kumikislap na ginto? Ginoong Long. Isang baraha. Isang itim na puso ilang ang mayroon. Sa itim na pusong ito, may mga piraso ng aking ginto. Ibig sabihin, sa barahang ito, may isa pang itim na puso, G. Ito ba ay makakapagpatunay na siya ay nandaya? Mga patakaran sa kasino, palitan ng baraha sa bawat laro. Siyempre, meron. Nahanap na, nakuha na. Ace ng spades. Siya. Nagsisinungaling siya. Bumubula ka. Hindi ako kailanman nagsinungaling. Ay.
Ang galing. Ginoo Long. Sa tingin ko, dapat mong bigyan ang aking munting tagapagligtas. Isang paliwanag. Kung hindi, mahirap makumbinsi ang lahat. Ay, hindi ba't sinabi kanina na putulin ang kamay? Huwag akong sisihin. Hindi ko maaring sirain ang mga patakaran. Dapat sisihin. Sisiwain mo ang sarili mo sa kakulangan sa iyong kasanayan. Nakita ka ng iba. Ayos na. Ginoong Long. Si Agi. Isa na ang nawasak na braso. Isipin mo na lang na naputol na ang kamay niya. Tungkol dito. Sa aking pakikisama. Kung hindi, tapos na tayo dito. Ginoong Long. Dahil sinabi na ng aking maliit na kaibigan. Na huwag na. Sige na, tapos na. Dahil sinabi na ni Ginoong Ye na huwag na. Ang pabor na ito. Siyempre, ibibigay ko ito. Agi. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat kay Ginoong Ye? Salamat, Ginoong Ye. Iwanan mo ako ng isang braso. Walang anuman. Salamat, Xiao Feng. Salamat, pangalawang binata. Iwan mo ang isang braso ko. Sa hinaharap gagawin kong kabayo at baka para sayo. Susunod sayo. Kapatid na lalaki. Ay. Binabati kita, boss, sa matagumpay na pagtapos ng gawain. Nakaligtas si Gunggong na kapatid. Nagbago ang relasyon ng pamilya. Nakakuha ng pagkilala mula sa nakatatandang kapatid na Siksi Senyu. Naka-unlock ng isang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng boss. Noong bata ako ay naagaw. At may kaugnayan ito kay Xi Wanjing. Kayamanan, tulungan mo akong i-bind si Xi Wanjian. Pasensya na, boss. Hindi inirerekomenda ni Fugi na gumawa ka ng iligal na bagay. Hindi kita matutulungan. Sa ngayon, hindi ko pa kayang ilantad ang tunay na pagkatao. Xi Wanjian, hintayin mo ako. Xiao Feng, hindi ka nasaktan, di ba? Huwag kang mag-alala, kuya. Pamangkin. Pasensya na at nagdusa ka. Pasensya na sa nangyari ngayon. Ay naku, ako rin, naloko nila ako. Ay, sasaktan kita muna bago tayo mag-usap. Ikaw ang nangloko sa kuya ko. Kahit si Tito, hindi pwede. Saktan mo siya. Huwag. Ikaw ang nangloko sa akin, di ba? Pumunta. Hayaan mong lokohin mo ako. Sayang, tinawag pa kita. Sa loob ng maraming taon, Tiyo. Paano mo naman malulokohin ang sariling pamilya? Kahit ang tigre, hindi kinakain ang sariling anak. Little Maple, pakinggan mo ang sinasabi ng kuya. Niligtas mo ang kuya ngayon. Niligtas mo rin ang ate. Aaminin ko. Ikaw ang kapatid ko. Sa susunod, ako ang bahala sa'yo. Kuya. Uwi na tayo. Eto. Ay naku. Sumpa. Dalawang cute na bata. Nagkaroon ng lakas ng loob na saktan ako. Eto. Maghintay kayo lahat. Bakit hindi pa siya bumabalik? Tama nga. Nakakabaliw na. Anong masasabi mo sa batang ito? Anong oras na? Hindi ko makita. Sabi mo, ako na lang. Tatay. Ang late na. Bakit hindi pa kayo natutulog? Matulog. Matulog ka nang. Ano ba? Sobrang lakas ng loob mo. Tingnan mo ang mga ginawa mo. Nandyan ka pa sa sugal. Huwag kang magalit. Si Zengyu at ang iba pa. Bumalik naman sila ng maayos, di ba? Tingnan mo siya. Natakot na takot. Talaga naman kayo. Matanda na ang tatay mo. Hindi na maganda ang kalusugan. Huwag mo nang saktan pa siyang magalit. Xiaoyu tatay. Sabihin mo sa tatay mo. Sila ba? Nanakot sa'yo. Nasasaktan ka ba? Tatay. Hindi na ako gagawin ulit. Nangangakong ako sa'yo. Ito na talaga ang huli. CJ, hindi ka na niya aawayin, tatay. Dad. Si Uncle ang nagsabi sa akin na pumunta. Kasama niya ang ibang tao para lokohin ako. Uncle Si Uncle ang nagsabi sa akin na pumunta. Kasama niya ang ibang tao para lokohin ako.
Yung gago na to. Hoy! Ako. 61 Shan. Makinig ka. Mula ngayon. Tanggalin 61 Jing. Sa lahat ng tungkulin sa grupo. At, ipaalam mo sa departamento ng audit. Siya sa atin ang kanyang kalagayan sa pananalapi. Kung sakaling madiskubre na may anumang paglabag, agad itong isumite sa mga otoridad. Salamat, si Wan Jiang. Matagal ka nang nagtatraidor sa akin. Pinatawad kita. Sobra na ang pagpapatawad ko sa'yo. Papa. Sasabihin ko sa'yo, si Xiaofeng iyon. Kung hindi dahil kay Xiaofeng, ako at si Kiki, marahil hindi na kami makakabalik. Ay naku. Ikaw talaga. Kailan ka matututo mula sa kanya? Kailan? Ikaw rin, bigyan mo si Dad ng ₱1 bilyong proyekto na ibabalik. Kaya mo bang gawin iyon? Sisikapin kong matuto ng mabuti kay Xiaofeng. Ito na ang anak ko. Tay, basta huwag mo lang hayaan na magpakabingo ang kuya. Kung hindi, anong mga proyekto ang meron siya? Hindi niya kayang matalo. Ay naku. Ano ba? Mabilis mo siyang dalhin pa uwi. Uminom na ng gamot. Bukas hindi pwede pumunta sa ospital. Sige, uuwi na ako, Papa. Kayo rin, matulog na kayo ng maaga. Sige, umalis na ako. Ay, Xiaofeng. Napapagod ka rin. Uwi ka na rin, magpahinga ka. Simula nang bumalik si Xi Zhengfeng, lahat ng puso ng magulang ay nakatuon sa kanya. Kaya nasisisi si Big Brother. Tingnan mo ang online celebrity. Ayusin mo ng maayos. Ikaw na tagahanga. Pinapayagan ka nilang mag-online. Hindi makatingala. Ikaw, pangalawang kuya. Pwede mo bang makasama ako sa live stream? Tulungan akong makakuha ng tao. CJ. Hindi kita itinatago. Naghihintay pa ako na kumain ka sa sofa. Sige na. Nasa live stream ako. Magaling ako. Ayos hahaha. Sige, tulungan mo akong mag-stream. Kukuha lang ako ng mga props. Babalik agad ako Hihe. Tulungan mo ang kapatid kong babae na mag-live stream. Tingnan natin kung ano ang mga komento ng mga manunood. Paano niyo magagawa na ganito ang sabihin sa kapatid kong babae? Alam mo, ang kapatid kong babae, para mapanood niyo ang kanyang live stream. Alam mo kung gaano siya nagsusumikap. Salamat, kuya. Sa maliit na puso na ipinadala mo. Ako, ang bunso. Magbibigay ako sa inyo. Isang upside down na palakpak. Kuya, tingnan mo na. Iba pang tao. Hindi ko kailanman sinuportahan ang aking live stream. Palagi niyang iniisip na tamad ako. Walang pananaw. Hindi ko inasahan na sobrang sinusuportahan ako ng pangalawang kapatid. Ngunit gusto ko pa ring lokohin siya. Kumusta, kuya? Mahalaga ba ang maliit na puso na ito? Wow! Ang ganda-ganda niya. Mag-ingat ka. Maliit na mahirap. Little Lin, ang dalaga. Little Lin, ayos ka lang ba, Little Lin? Nasaan ang sugat mo? Ipakita mo kay kuya. Bobo ba? Tingnan mo kung anong suot mo. Napaka-ordinaryo. Tiyate. Bobo at pangit. Pupunta ako para bumili ng 2 damit mo. Isipin mo na lang na nagpakita ako ng kabaitan. Para hindi ka pa magmalaki kapag lumabas ka. Huwag mo akong tignan ng ganito. Aalis na ako. Ikalawang kuya. Jai. 4 na tiyo. Bakit nandito ka? Pumasok ka, maupo muna. Huwag. Gusto mo pa bang maging sikat sa internet? Kilalang kilala ko. Ang may-ari ng Disneyland White. May pagkakataon akong makipag-ayos para sa iyo. Totoo ba yan? Disneyland White. Sila ang nagpasikat sa ang pangunahing host na si Vivi. Bagong bituin sa libangan. Aalis na ako. Sinasabi lagi ng tatay ko na hindi ako magiging sikat online. Kaya gagawin kong sikat online para mapanood niya. Oh, tama. Sige na, Uncle C. CJ. Paano mo nakilala yung boss na yun? Ay, mahaba ang kwento. Yung huli kasi,
Marami bang negosyo yung kumpanya nila? Hihi! Tatay, hindi maganda ito. Si Xiao Yun. Si Xiao Yun ay nahold up ng kanyang 4 na tiyuhin. Ano? Ay, 4 na tiyuhin. Si Wanjian. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kayong gagalaw. Kung lalakad pa kayo ng isang hakbang, mamatay ako kasama ang mahal kong pamangkin. Sabay kaming mamatay. Tatay, kuya. Bilisan mo, tulungan mo ako. 4 na tiyuhin, kalma ka lang. Ano ang gusto mo? Maaari kitang bigyan ng kapangyarihan. 4 na tiyuhin. Ilagay mo muna ang kutsilyo. Ah! Oy! Si Wanjian. Huwag ka nang magpakatigas ng ulo. Kung hindi, ipapahirapan kita sa Jiangsheng. Na hindi makagalaw. Wanjing. Ano to? Anong ginagawa? Mayroon bang problema? Hindi ba pwedeng maayos na pag-usapan? Ah! Alam mo, sa mga nakaraang taon, sabi mo, ikaw, gumamit ng pondo ng kumpanya. Nagnakaw ng pera. Alam ng kuya. Bakit hindi siya nagsasalita? Alam mo ba? Kasi magkapatid tayo. Siya ang iyong pamangkin. Wanjiang, pakiusap ko sa iyo. Ilagay mo muna ang kutsilyo. Sige na, may hindi ka pa bang matanggap? Sabihin mo lang sa akin, papayag ako. Anong hindi ko matanggap? Tingnan mo ako ngayon. Galit na ako. Bakit tanging ako lang? Mayaman ka ng ganyan. Ako na lang ang magtatrabaho para sa'yo. Sa totoo lang, naghahanap ka lang ng anak na magpapasiklab, di ba? Kung wala ang mga bagay na iyon. Sino ba si Wanshan? Sino siya? Ikaw ay isang manggagawa sa bukirin. Dapat kang magpasalamat sa akin. Kahit papaano. May kalahati ako sa pamilya Xi. Ano bang ibig mong sabihin, Tio? Anong ibig sabihin? Hihi! Hindi niyo pa alam, di ba? Si Xiao Feng. Paano siya nawala? Ha. Ako mismo ang nagdala at ibinenta. Ano ang ibig sabihin ni Xi Wanjian? Hindi ba? Ako nga si Xi Zhengfeng. Tatay. Tatay, ang aking maliit na Feng. Ang aking maliit na Feng ay ninakaw mo. Ikaw, napaka-cute mo. Tumahimik ka. Hindi niyo ako binibigyan ng pera. Ano ang magagawa ko? Ah! Kung hindi lang noon, nabili siya at ibinenta. Para sa utang. Siguradong papatayin nila ako ng isang paa. At ikaw, si Xi Zhengfeng. Bakit hindi ka nalang mamatay sa labas? Ganun na lang. Maaari ko nang kontrolin. Si Xi Zhengyu. Ang pamilya Xi ay akin na. Ha. Bumalik ka pa para sa anong dahilan? Itim at puti. Pareho nang naging iyong suporta. 4 na tiyuhin. Hindi ka makakatakas. Babala ng sistema. Boss, nakita ng sistema si Xi Wanjing. Sa ngayon, nawalan na siya ng katinuan. Maari siyang gumawa ng mapanganib na kilos anumang oras. Iminumungkahi na lumayo ka, boss. Tumakas. Haha, wala akong pera para tumakas. Hindi ko nga naisip na tumakas. Kayo, kumuha ng proyekto na 10 bilyon. Gusto niyong itapon ako. Walang paraan. Sinasabi ko sa inyo, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng 50 milyon. Kailangan ko ng 100 milyon. Kailangan niyo akong bigyan. Kung hindi, mabango. Ipakikita ko muna sa inyo. Si Xiao Yun. Nanay. Aking anak. Ah. Xiao Yun. Ayos ka lang ba? Xiao Feng. Mama. Nandito na ako. Xiao Feng. Huwag mong takutin si Mama. Xiao Feng. Gising ka na. Doktor, kamusta na ang kapatid ko? Doktor, kamusta na ang anak ko? Nawala ng labis na dugo ang pasyente. Kailangan agad ng dugo. Sa ngayon, kulang pa ang plasma namin. Sino sa inyo ang may blood type na 0? Ako po. Ako ang nakababatang kapatid niya. Ako ang kuya niya. Dugo ko ang kunin. Sa mga malapit na kamag-anak,
Hindi pwedeng mag-donate ng dugo. Haay. Doktor. Tatay. Hindi siya ang anak ko. Ano? Si Xiaofeng ang hinahanap ko. Pansamantalang aktor. Ay. Sai. Ganito ang nangyari. May mga tao sa internet na nagdududa sa akin at sinasabi na hinahanap ko ang anak ko para lang magpanggap. Kaya't nagdesisyon akong hanapin siya upang tapusin. Gumanap ako bilang anak ko. Bakit ganito ang nangyayari? Doktor, hindi na siya ang kapatid ko ngayon. Ako ay blood type O. Sundutin mo ako. Sobra na ang aming pasensya. Doktor. Ako rin ay may blood type O. Pwede rin nilang kunin ang dugo ko. CJ, punta kayo dito para magpa-check ako. Wala akong sakit, walang problema. Ay naku. Hay. Ginuksi, paano mo magagawa na kunin ang buhay ng tao? Nagbibiro ka lang ba? Siya ang anak mo. Alaynan. Ang anak ko. Ipinapakita ng resulta ng pagsusuri na ang pasyente at kayo ay parehong may problema, direktang ugnayan ng pamilya. Ito. Wanshan. Ano bang nangyayari? Hindi ko alam ah. Hindi ito possible. Hindi ito possible. Doktor. Ako ay may uri 0 na dugo. Kunin mo ang sa akin. Ako ang kasintahan ng pasyente. Wala kaming kaugnayang dugo. Miss, maaari ba akong magtanong sa iyo? Saan galing ang iyong jade pendant? Saan ito nagmula? Siya ang nag-ampon sa kabayo. Naibigay ni Lola Mary sa akin. Sabi niya nang makita niya ang kabayo. Itong jade pendant. Lamang ang tanging pamanang nasa kanya. Tama ba? Tama nga. Mihua. Si Xiaofeng talaga ay anak natin. Tutu. Hindi mo ako niloko. Hindi kita niloko. Ang palamuti na ito ay maaaring maging patunay. Napakabuti. Tayo ay isang pamilya. Sa wakas, maaari na tayong magkaisa. Salamat sa iyo, Doktor. Umuwi na ang anak. Nandito na si Xiaofeng. Salamat, Doktor. Salamat, Doktor. Bagong taon. Magbigay ng red envelope. Salamat, Papa. Salamat, Lolo. Ayos. Meron din kayo. Salamat, Dad. Walang anuman. Salamat, Tito. Ay, tawagin mo pa rin siyang Tito. Salamat, Dad. Why, Xiaofeng. Ito ang iyong unang bagong taon. Nakasama ang pamilya. Kaya, mag-wish ka na. Alam ko ang wish ni Kuya dalawa. Siguradong gusto niyang mapanatag na pakasalan si Tia. Sabi nga nila, ang ina ang nakakakilala sa anak ng higit pa sa iba. Malamang na naiintindihan ko na ang nais ni Xiaofeng. Naibigay mo kay Xiaofeng ang sorpresa na inihanda mo. Dalhin mo na dito. Narito na. Lola. Sana ay maganda ang inyong bagong taon. Tita. Maligayang bagong taon. Ayos lang, ayos lang. Tita, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko pa matatagpuan ang anak ko. Mula ngayon, kayo na ang pamilya namin. Ito na ang bahay ninyo. CJ, tawagin mo akong Lola. Ay naku. Iniisip mo ako, si Shiwanshan. 20 taon na ang nakalipas. Dumaan sa maraming unos at bagyo. Sa wakas ay natagpuan ko na ang aking tunay na anak na si Xiaofeng. Nandito siya. Nais naming lahat maging malaya at magtagumpay. Kaligayahan at kalusugan. Maligayang bagong taon.